lahat, sa muli tayo naman ay magsasama-sama para sa inyong ikatatlong module sa inyong Filipino. Naway mayroon kayong natutunan sa ating mga nakaraang module at naway ang ating pagsasama sa session ito ay magdudulot ng kaliwanagan sa anumang mga nakasulat sa inyong module. Ngunit bago tayo magsisimula, bubuksan natin ang ating talakayan sa isang panalangin. Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aming mga puso dahil sa inyong patuloy na paggabay sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa malusog na pangangatawan sa pamilya at sa mga mag-aaral na kahit nasa malayo man ay patuloy pa rin nagsusumikap upang maabot ang kanilang mga pangarap. Panginoon, sa aming pong pagsisimula sa talakayang ito, naway ang iyong banal na presensya ay sumasa amin. Nang sa gayon, ang aming talakayan ay magiging makabuluhan, hindi lamang para sa aming lahat, hindi para rin sa inyo. Maraming salamat po sa pagsagot sa lahat ng aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, welcome sa ating talakayan sa Filipino. Magsisimula na tayo. Filipino para sa ikalimang baitang. At narito na. Okay. So, sana'y nandyan sa tabi nyo ang inyong mga module sa Filipino upang nang sa gayon ay makikita nyo kung saang bahagi na ang aking tinatalakay sa puntong ito. Okay? So kung makikita nyo tulad ng inyong nakasanayan sa inyong mga module sa Filipino, mayroong nakasulat dyan na pangalan sa bahaging ito at baitang. Please lamang class, isulat ang buong pangalan. Gusto kong makita yung buong pangalan kasi kadalasan ang sinusulat ay ang pangalan lang, walang apelyido. Dito buong pangalan at ang baitang. Ito ay Filipino para sa ikalimang baitang, ang ating paksa o topiko, pagkilala at paggamit ng uri ng pangalan, kasarian ng pangalan, kailanan ng pangalan, at kayarian ng pangalan, at pagbuo ng pangalan. More on pangalan, yun yung pag-uusapan natin sa puntong ito. Katulad ng lahat ng ating module class ay may sinusunod na learning design at ito ang crown. So magsisimula tayo sa Captivate Attention. Nakapaloob sa Captivate Attention ang devotional, motivation part, at of course, ang ating mga competency para sa module na ito. Okay, magsisimula tayo sa ating devotional. Babasahin ko. Isang maligayang pagbati mula sa inyong minamahal kong mga estudyante. Ako ay patuloy na nananalangin na sana kayo ay nasiyahan at kayo ay may natutunan sa ating mga nakaraang module. Ngayon, bagong module na naman at bagong kaalaman ang ating tutuklasin. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, atin munang tuklasin ang mga gintong aral mula sa Biblia. Kunin ang inyong mga Biblia at buksan ito sa Proverbs o Proverbio 22 verse 1. Okay? Anong nakasulat doon? Ang nakasulat doon, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban ay sa pilak at ginto. Okay? Ang mabuting pangalan daw ay mas maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Anuhin mo yung kayamanan mo kung ang pangit naman ang ugali mo. Anuhin mo yung mayaman ka nga, ngunit known ka naman na hindi mabuti ang iyong mga ginagawa sa kapwa. Okay. So after nyong basahin yung versikulo, okay, isulat nyo dito. Ano ang ibig sabihin ng versikulo para sa inyo? Okay, para sa iyo, dahil ikaw ang nagbabasa, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng versikulong iyon? Ang mabuting pangalan ay mas maiging piliin kaysa kayamanan. Ano daw ang ibig sabihin nun? Para sa iyo, personal. So sa pangalawa naman, basahin ang Genesis 17:1-6. Anong mahalagang bagay ang nangyari dito na may kaugnayan sa pangalan? Isulat sa ibaba. Okay. Dito, kailangan talaga na mayroon kayong Biblia.
Dahil kailangan niyong basahin kung ano ang sinasabi ng Genesis chapter 17 verses 1 to 6. At may tanong, anong mahalagang bagay ang nangyari dito na may kaugnayan sa pangalan? What is the important thing happened here related to names? Ano ang mahalagang bagay? Isulat sa ibaba. So you are going to isulat nyo dito ang mga mahalagang bagay na nangyari sa bersikulo sa Genesis na related sa pangalan. Okay? Pagkatapos ng Genesis 17, 1 to 6 naman, class, dito naman, bubuksan nyo naman ang inyong Biblia sa Genesis 32, 28. Okay, bubuksan nyo naman sa Genesis 32 to 28. Okay. Ano ang, the same question. Ano ang mahalagang nangyari o mahalagang nangyari na may kaugnay sa pangalan dito sa Genesis 32 to 28? Next ay sa Genesis 24, 25 to 26. Isulat ang mga pangalang nabanggit sa bersikulong ito at ang mga kahulugan nito. Basahin nyo ang Genesis 24, 25 to 26. Isulat nyo ang mga nabanggit na pangalan at ano daw ang ibig sabihin nito. Okay, mababasa nyo yan sa Genesis 24, 25 to 26. Yun yung gagawin nyo sa devotional part nyo. Next, sa susunod na pahina, nandito ang inyong mail. Sabi dito, bilang gabay sa ating pag-aaral sa linggong ito, basahin ang mga layunin na nakasulat sa ibaba. Ano yung mga layunin? What are the purpose? Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating natutunan sa linggong ito, sa module na ito na ating pag-aaralan? Una, ang mga mag-aaral ay nakasulat ng isang maikling tula. Dapat pala na makakasulat kayo ng short poem. Okay. Next, ang mga mag-aaral ay natutukol ang kasarian ng pangalan, kailanan ng pangalan, kayarian ng pangalan, at nakabuo ng mga pangalan. Next, pangalawa, nakikilala ang uri ng pangalan na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, isyu, usapan, at kwento. At pang-apat, na ibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di pamilyar na mga salita sa pamagitan ng tono, damdamin, paglalarawan, kayarian ng mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang diin at ang mga tambalang salita. Yun yung target natin. Yun yung dapat nating malaman pagkatapos ng module na ito. Okay. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, magkaroon muna tayo ng isang gawain. Ito ang inyong gawain. Tanungin ang inyong mga magulang kung bakit ang pangalan mo ang ipinangalan sa iyo. Ano ang kahulugan nito? Okay. Ang una niyong gagawin, pupuntahan niyo si nanay at si tatay, si mama or si papa, si daddy or si mami. Tatanungin niyo, ma, why is it nga ganito ang pangalan ko? Bakit ito ang pangalan ko? Tatanungin niyo. At pagkatapos, tanungin niyo ang kahulugan nito. Nga amo na imo pangalan. Ano ang buot silingon sa imo pangalan? Okay. Tatanungin nyo. Kasi kadalasan sa mga magulang, may mga rason talaga yan. Bakit yan ang naging pangalan mo? So dito, isulat mo ang iyong pangalan. Halimbawa sa akin, isulat ko dito, Maite. Bakit yan ang ipinangalan sa iyo ng mga magulang mo? Ipinangalan ito sa akin dahil bla 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 at bla bla bla. Ipinangalan ito sa akin dahil ito ang napili ng aking ama. Kasi nakita niya ito sa yearbook. O ganun. Tapos, sa akin yun na personal. Ano ang kahulugan nito? Okay, ang kahulugan nito ay kinuha niya ito sa salitang mighty. Kaya ginawa niyang girl version, kaya nagiging mighty. Ibig daw sabihin nito ay malakas. Dahil gusto niyang maging malakas ako, maging strong ako paglaki ko. Yun yung mga halimbawa. Ngunit iba-iba tayo ng pangalan. Kaya may iba't ibang kahulugan yon. Maaring, for example,
Rose. Bakit Rose? Tatanungin mo si tatay, bakit Rose ang pinangalan? Next, sa huling bahagi ay nakasulat ito, nagustuhan mo ba ang pangalan mo? Bakit? You need to be honest. Gusto ko maging honest kayo. Nagustuhan mo ba ang pangalan? Roberto. Gustong-gusto ko ang pangalan ko na Roberto dahil, depende yan sa inyo. Ay, gusto ko, I need an honest answer. Okay? Dapat honest na sagot. Okay. Yan yung una nyong gawain. Next, dadako na tayo sa bandang reason out. Okay. Sa pahinang ito, mayroon tayong babasahing tula. Ang genre ng ating babasahin ay isang tula. Ang ibig sabihin ng tula ay magkatugma o inuulit na salita na nagtataglay ng ritmo at mensahe at damdaming ipinahayag. Pinili ang mga ginagamit na salita sa isang tula. Okay. So, ang pamagat ng tula na ating babasahin is pag-ibig ng Diyos. Okay, babasahin ko. Pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa ganda ng bulaklak at bawat sanga, sa tayog na bundok at lalim ng dagat, sa kulay ng langit at ayos ng lahat. Pag-ibig ng Diyos ay naririnig sa patak ng ulan at ihip ng hangin, sa huni ng ibon at agos ng tubig, sa iyak ng sanggol, kataga sa ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nadarama sa init ng araw at yakap ng ina, sa pagmamahal ng bawat isa, sa tanang pangyayari, ligaya o dusa. Kaya ngayon tayong lahat dapat manalig na may Diyos na sa ating umiibig. Pagkamahalin natin ang ating kapwa, handog niya ito nang tayo'y lumigaya. Okay? Napakaganda ng tula. Okay? Ang pamagat ay pag-ibig ng Diyos. Okay. So, basahin niyong muli upang maintindihan ang ibig sabihin. Nang sa gayon ay ma-appreciate niyo ang ganda ng tula dahil gagawa din kayo ng sarili niyong tula. Ano daw ang tula? Magkatugma ang mga salita at may ritmo at mensahe. Hindi lang basta-basta kahit ano lang. Kailangan may ritmo, may mensahe, at magkatugma yung mga salita upang maganda siyang pakinggan. Okay, yun yung tula. Purposely, inilagay ko yan dyan. Nang sa gayon, mayroon kayong halimbawa dahil gagawa kayo ng sarili niyong tula maya-maya. Okay. Ngayon, ipagpatuloy natin. Okay. Pagsasanay. Okay. Pagbibigay kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar. Suriin ang kahulugan ng mga salitang nakakahon or may mga nakakahon or mga salitang nasa unahan. Sa pangungusap, sa lunggihitan ang tumutukoy sa ibig sabihin nito. Hindi yan, okay. Halimbawa, okay, hindi yan nakakahon class or nasa unahan, ito class o ito class. Okay. Yung mga salita na nasa numero, yun yung mga salitang kailangan nyo hanapan ng kahulugan dito sa mga sentence na nasa ibaba. Okay, halimbawa, so number 1. Okay, example ito ha, free points na to sa inyo. Okay, ang salitang tayog. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng salitang tayog? Hindi nyo siya makikita kasi naka-correction siya kasi nga English ang computer. Okay, ano ang ibig sabihin ng tayog? Okay, halimbawa, okay, hanapin natin ang kahulugan ng tayog dito sa pangungusap sa ibaba. Okay, tayog. Okay, ang pangungusap sa ibaba, nakasaad dito, maganda tingnan ang taas ng bundok. Okay, sa tingin nyo, aling salita ang kasing kahulugan ng salitang tayog? Okay, bibigyan ko kayo ng sagot. Pag sinabing tayog, ibig sabihin ay taas. Ibig sabihin sa lungguhitan nyo ang salitang taas. Dahil ito ang kasing kahulugan ng salitang tayog. Sana'y naintindihan. Okay, para sa pangalawa, huni. Okay, napakinggan ko ang mahinang tunog ng ibon. Kung sa tingin nyo, ang ibig sabihin or ang kahulugan ng huni or kasing kahulugan ng huni ay napakinggan, then underline napakinggan. I'm not saying that it's the answer. That's only an example. Okay? Example lang yon.
Kataga, hanapin nyo ang kasing kahulugan ng kataga dito sa pangungusap. Next, dusa. Hanapin nyo ang kasing kahulugan ng dusa dito sa pangungusap. At ang huli ay manali. Okay. Ano daw ang gagawin? Underline. Okay. I-underline nyo lang. Okay. By the way, class, mayroon yung correction doon sa instruction na hindi nakakahon. Hindi ko pala siya nalagyan ng kahon. Ito lang mga salitang nasa unahan. Okay? Next, ipagpatuloy natin sa letter B. Letter B. Pagtiyak sa pandama. Okay. Ilahad ang inilalarawan ng pandama sa mga parirala. Okay. Ilahad. Anong pandama? O, pagtiyak ng pandama. Ano bang pandama? Anong mga pandamang mayroon kayo? Okay. Okay. Pagtiyak sa pandama. Ilahad ang inilarawang pandama sa mga parirala. Ano-anong mga pandama? Okay. Ano-ano mga pandama ang alam nyo? Okay. So, una, kung makikita nyo dyan sa unang bahagi or sa unang numero, ano ang nakasulat dyan? Diyos ay nakikita. Okay? Diyos ay nakikita. Okay, anong pandama? Okay, anong pandama ang ginagamit dyan? Okay, mayroon tayong iba't ibang pandama. O, ano yung mga pandama? Mula noon na ating pinag-aaralan, mayroon tayong 5 pandama. Mayroon tayong paningin, ano pa? Paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa, at pansalat. Okay. Okay. Diyos ay nakikita. Okay. Ano ang ginagamit na pandama? Of course, it's paningin. Okay. Yun yung pandama natin. Ano yung mga pandama natin? It's paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa, at pansalat. It's the sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of hearing. Oh, yun yung mga pandama natin. Sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of touch, and sense of smell. Yun yung mga pandama. Sa Filipino naman, sila ay tinatawag na paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa, at pansalat. Sabihin nyo, ma'am, pwede ba English na lang ilagay ko? Pwede ba English na lang ilagay ko, ma'am? Okay, it's okay. Okay lang naman na English ang ilagay. Okay? Now, ipagpatuloy natin. Okay. Sa tayog ng bundok. O, anong ginagamit mo? Sa tayog ng bundok. Pag sinasabi natin sa Diyos ay naririnig, iyak ng sanggol, huni ng ibon, tayo'y lumigaya, ay nadarama, pagmamahal, kulay ng langit. Oh. Sulat nyo dyan, pandinig, paningin, pang-amoy, panlasa, at pansalat. When you say pansalat, class, that is sense of touch. Okay, letter C, pagpatuloy natin. Paglalahad ng sariling ideya. Buuin ang chart sa pagtala ng sariling ideya at damdamin sa ilang bahagi ng teksto. Okay. Okay, halimbawa, teksto. Sa ganda ng bulaklak. Okay, paglahad ng sariling idea. Okay. Pag sinabing sa ganda ng bulaklak, anong ideya, anong sariling ideya ang makukuha mo or ang makikita mo? Isulat mo dito. Sa ganda ng bulaklak. Ano ang damdamin? Okay. Ano ang damdamin? Nasisiyahan ba siya sa ganda ng bulaklak? Disappointed ba siya? Malungkot ba siya? Base sa salitang sa ganda ng bulaklak. Okay, next. Sa tayog na bundok, anong sarili mong ideya? Pag sinabing tayog ng bundok, ano ang damdamin? Pag-ibig ng Diyos, kataga sa bibig, lahat dapat maantig. Isulat nyo ang inyong mga sariling ideya dito. Sariling ideya tungkol sa teksto at ang damdamin. Matutuwa ka ba? Nasisiyahan ka ba? Nalungkot ka ba? Disappointed ka ba? Frustrated ka ba? Yun nyo.
dapat yung gawin sa bahaging iyon. Okay. Now, ipagpatuloy natin. Okay. Mayroon tayong uri ng pangalan. Okay. Ano-ano ang uri ng pangalan? Mayroon tayong uri ng pangalan. Una is ang pangalang pantangi. Pag sinabing pangalang pantangi, class, ito ay pangalang tumutukoy sa tiyak na bagay. Nagsisimula ito sa malaking letra. Okay. Pantangi meaning tuod-tuod nga pangalan. This is noun, mga tuod nga pangalan. And nagsisimula ito sa malaking letra. Nagsimula man sila sa malaking letra because they are noun, totoong pangalan. Tulad ng Pilipinas. Pilipinas ay isang pangalan ng bansa. Teresa, ito ay pangalan ng isang babae. Ginang Santos, okay? Nestle Fresh Milk, totoong pangalan nun. Dr. Cruz, SM Mall, yun yung mga pantanging pangalan. Tuod nga pangalan. That is pantangi. I know na alam nyo na to simula grade 2, grade 3. Lagi na tong pinag-uusapan. Next, pangalawa, mayroon tayong pambalana. Ang pambalana naman, class, ay pangalang tumutukoy sa karaniwang bagay. Nagsisimula ito sa maliit na letra. Halimbawa, bansa. Pag sinabing bansa, nasa maliit lang siya kasi hindi naman specific kung anong bansa. Bansa lang. Pag sinabing bansang Pilipinas, ang bansa, small letter, ang Pilipinas, malaki kasi pantangi ang Pilipinas. Bayan. Guro. Guro is a pambalana kasi hindi mo alam kung sinong guro yon. Okay, pag specific, so ilagay natin, Binibining Maitel. O pag sinabing Binibining Maitel, specific, may pangalan, may totoong pangalan na si Binibining Maitel, kaya malaki. Ngunit pag sinabi mong guro, that is general, that is pambalana, pulis, doktor, bata, lapis, paaralan, sapatos. Ngunit pag sinabi ang mga brand nito, Nike, CPACES, o mga pantangin na yon, Mongol. Yun yung mga pantanging pangalan. Okay. So, sa pambalana, class, mayroon tayong iba't ibang uri ng pambalana. Una dito ay ang tahas. Pag sinabing tahas, ito ay pangalang pambalanang tumutukoy sa mga bagay na nararamdaman ng diwang pangangatawan. Hipo, paningin, pangdinig, at pangamoy. Okay, again. Pantangi, totoong pangalan, pambalana, ito yung mga pangalan na karaniwan o general. Okay. Ngunit, sa pambalana, mayroon pa rin iba't ibang uri. Mayroon tayong tahas. Pag sinabing tahas, class, pangalan ng mga pangalang pambalana na tumutukoy sa mga nararamdaman ng diwang pangangatawan. Yung hipo, ang paningin, pangdinig, at pangamoy. Meron tayong halimbawa, asin, magaspang, kamatis, manok, musika, magaspang, mabaho. Yun yung mga tahas na pangalang pambalana. Okay, next, pangalawa, mayroon tayong basal. Okay. Pangalang pambalanang tumutukoy sa anumang bagay na hindi nararamdaman ng 5 diwang pangangatawan. Try to think of it. Kapag nararamdaman yan ng 5 senses, that is tahas. Kapag hindi yan nararamdaman ng diwang, ang 5 diwang pangangatawan, yan ay basal. Tulad na lamang ng wika, yaman, buhay, pag-ibig. Yun ay mga basal. Next, pagpatuloy natin, mayroon tayong hango. Ang hango naman ay tumutukoy sa mga payak na pangalang hango sa basal na may panlapit. May mga panlapit tulad ng, halimbawa, katapangan. Ano ba ang salitang ugat ng katapangan? Mayroon, ang salitang ugat nito ay tapang. Ibig sabihin, mayroon tayong panlaping ka at an. Ito ang unlaping ka at hulaping an.
Kapag may panlapi na nga involved class, yan ay tinatawag na hango mo. Siya ay pangalang pambala ng nasa hango mo. Pag sinabing kaisipan, ano ba ang salitang ugat ng kaisipan? Ang salitang ugat nito ay isip. Mayroon tayong unlaping ka at hulaping an. Next, salawikain. Ano ba ang salitang ugat dito? Ang salitang ugat dito ay wika. Okay, wika. Okay. Next, una is, ano ang una nga class? Una is ang tahas. Pagtahas, mga nabatyagan sa 5 senses. Pag sinabing basal, mga hindi nararamdaman ng ating 5 diwang pangangatawan. Pag sinabing hango, mayroong panlapi. Next, ipagpatuloy natin sa lansak. Ang pangalang lansak, ito ay pangalang nangangahulugan ng karamihan o kalipunan ng marami. Halimbawa, lupon. Okay, lupon na class. Halimbawa, lupon, meaning you're pertaining to many people. It's a group. Tribo, kapuluan. Okay, hindi lang isa, ngunit marami. Yan ay lansak. At ang huli ay ang patalinghaga. Pag sinabing patalinghaga class, ito ay pangalang pambala ng dituwiran. Tumutukoy sa pinag-uukulan ng salita, kundi sa katulad. Meaning, you are not saying it literally, but then din compare mo. For example, buwaya, imbis na sabihin mong kurakot. Okay. Langit, imbis na sabihin mong ligaya. Yun yung mga patalinghaga. You are not doing the literal way, but you are using a word nga related, nga ang meaning pariha lang sa imong ginamin. That is patalinghaga. Okay? Sana'y kahit mabilisan ay naintindihan ang bahagi iyon. Ngayon pupunta na tayo sa inyong ikalawang pagsasanay. Pagkikilala ng uri ng pangalan. Okay? So, kahunan ang pangalan sa sumusunod na pangungusap at itala sapat lang ang uri nito. Okay? For example, malaki ang pagbabago ng ating bansa. Okay. So dito, ang gagawin nyo ay kahunan nyo ang pangalan. For example, sa tingin nyo, ang pangalan dito ay bansa. So, kahunan nyo ang salitang bansa at tukuyin nyo dito kung ito ba ay pantangi or pambalana. Sana'y na unawaan. Number 2, maraming malalaking gusali ang makikita rito. Okay. Kung sa tingin mo, ang pangalan dito ay malalaki, so kahunan mo ang malalaki at isulat mo dito kung ito ba ay pantangi at pambalana. Hindi ko sinabing yun ang sagot, binigyan ko lang kayo ng halimbawa. Next, number 3. Iba't ibang pangkat ng sasakyan ang kalimitang nagdaraanan. If you think sasakyan ang pangalan dito, square it and tukuyin nyo kung ito ba ay pantangi, pambalana. Mayroon kayong ilan? 10 bilang para dyan. Next, sa letter B, isulat ang angkop na pangalan upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pagkatapos ay tukuyin ang uri nito. Isulat ang PT kung ito ay pantangi, PB naman kung ito ay pambalana, T kung tahas, B kung basal, H kung hango, L kung lansak, at PH kung patalinghaga. That is patalinghaga class. Okay? Okay, isulat ang angkop na pangalan upang mabuo ang diwa pagkatapos tukuyin ang orito. Mainam ang pagbabago kung napanatiling malinis ang malinis. Ikaw ang maglagay. Pagkatapos, tukuyin mo kung anong uri ng pangalan yung inilagay mo. Mainam daw ang pagbabago kung napanatiling malinis ang. Ikaw ang maglagay kahit ano. As long as mabuo mo ang diwa na I thought na ang sentence pagkatapos mong lagyan. At pagkatapos tukuyin mo, isulat mo dito ang PT, PB, T, B, H, L, at PH. Number 2,
Maging ang mga blank ay nagbago na rin. Ikaw ang bahalang maglagay ng mga pangalan upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ilang blank ng mga scholar ang nag-aaral tungkol dito. Okay. Ang blank ng politiko ay maaari ding makatulog. Masipag, mayroong mga typo error class, masipag na blank ay may pagmalaki natin. Kayo na ang bahalang dumugtong upang mabuo ang diwa. Next, letter C. Ngayon naman, ang gagawin nyo ay subuking sumulat na isang tula na may 3 saknong. Pag sinabing 3 saknong, 3 stanza. Pamagatan itong kabataan. Okay? Okay. Kabataan. Sulat nito, kabataan. At kayo na ang bahalang magkonsepto kung anong mensahe ang nais nyong iparating tungkol sa kabataan. Okay? Hindi. Pag sinabing, di ko ito kayang gawin, ma'am, kaya mo yan. Kailangan mo lang ng panahon, testing, at alam kong kakayanin nyo. Maliit lang naman yan. 3 saknong. Okay? Dapat may tugma, dapat may thought, at dapat mayroon talagang ritmo kapag ikaw ay magpapasa na. Okay? Salitang ugat, ito ay salitang buo ang kilos. Halimbawa, puti. Panlapi, ang panlapi ay isang morpema na ikinakabit sa salita upang makabuo ng bagong salita. Unlapi, ito ay panlaping idinagdag sa unahan sa salitang ugat. Kung mayroon tayong puti na salitang ugat, pag magiging maputi, ang ma dito ay isang unlapi dahil nasa unahan siya. Gitlapi, ito ay panlaping ikinakabit sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, pumuti. Okay. Itong dito, class, ito ang gitlapi kasi nasa gitna siya ng salitang ugat na puti. Hulapi, ito ay panlaping ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Okay. Halimbawa, ang salitang ugat dito ay aral. Okay. So, ang hulapi dito, mayroon tayong hulaping in. Okay? Kabilaan naman, class, kapag ang salitang ugat ay may unlapi at may hulapi. Dito, pagsikapan. Okay, ang salitang ugat dito, class, ay sikap. Mayroon tayong unlaping pag at hulaping an. Kapag may unlapi, may hulapi, ito ay tinatawag na kabilaan. Okay? Yun yung mga panlapi na tinutukoy kanina sa ating talakayan. Okay, letter D. Tukuyin ang salitang ugat, ang mga panlaping ginagamit sa bawat salita at tukuyin kung anong uri ng panlapi. Okay. So, mayroon tayong salitang ugat. Okay, ang salitang ugat, maganda. Okay. Ano ang panlaping ginamit? Halimbawa, sabihin mo dito, ang panlaping ginamit ay ma. Ang ano uri ng panlapi? Ang ma ay unlapi. Dahil nasa unahan. Ganon yung pagsagot. Bumaha. Ano bang salitang ugat dito? Ang salitang ugat dito ay baha. So, ang panlaping ginamit ay om. At ito ay gitlapi dahil nasa gitna. Okay? Ganon yung pagsagot niya. Next, ipagpatuloy natin. Kahanga-hanga nga ba? Okay. Mayroon na naman tayo babasahin dito at ang genre ng ating babasahin ay katutubong kwento. Okay, reader's theater ito. Isang uri ng teksto, kwento na isinasaayos para basahin ng malakas ng mga mambabasa. Okay? This class. Okay? So, ito ay reader's theater or katutubong kwento. Okay, tagapagsalita. Sa isa lang malayong nayon ng China ay may nakatirang isang babae. Siya ay si Akibo. Sa kanyang katandaan ay hirap na ang kanyang pandinig. Mayroon siya mga alagang tupa sa kanyang bakuran. Pag sinabing tupad, that is sheep. Isang araw, nawala ang kanyang mga alagang tupa. Sa kanyang paghahanap, nakasalubong niya ang kapitbahay na si Lim Ying.
na galing sa kanyang bukid. Akibo, Limyeng, nakita mo ba ang aking mga alagang tupa? Tagapagsalita, si Limyeng ay isang mabuting tao, ngunit tulad din ni Akibo ay may kahirapan na rin siyang makarinig. Dahil kagagaling ito sa kanyang bukid, inakala nito na ang mga gawain niya ang itinatanong nito, Limyeng. Oo, Akibo, maghapon ako nag-araro sa bukid. Tagapagsalita, walang narinig ang balong babae. Pag sinabing balo, class, walang asawa. Inakala niya na itinuro ni Limyeng ang kinaroonan ng kanyang mga alagang tupa. Salamat sa iyo, Limyeng. Kapag nakita ko ang aking mga alaga, ay bibigyan kita ng isa. Naghiwalay ang dalawa. Nagtungo ang balong babae sa itinuro ni Limyeng at nakita niya ang mga alagang tupa. Ganoon na lamang ang tuwa niya at pasalamat kay Limyeng. Kung di niya nakita ang mga tupa, ay mga mababangis na hayop. Nakita niya na isa sa mga tupa ay may sugat sa paa. Ito ay naipangako niyang ibigay kay Limyeng. Sa pagdating niya sa bahay ito, nadatnan niya itong nagluluto ng hapunan. Wala na rin itong asawa, biyodo na ito. Pag sinabing biyodo, class, wala nang asawang babae. Namatay ang asawa nito ilang taon na ang nakaraan. Sabi ni Akibo, nakita ko na ang mga alagang tupa sa sinabi mong lugar. Narito ang ipinangako kong tupa bilang paubaya. Hindi naintindihan ni Limyeng ang sinasabi ni Akibo, kaya dahil nga class, medyo malabo na ang kanilang mga pandinig. Inakala niya na siya ang pinagbibintangan ni Akibo na may kasalanan sa pagkasugat ng tupa. Naku, hindi! Wala akong kasalanan dyan. Nagsagutan sila. Malaking problema ito dahil makatulad naman silang walang maunawaan dahil hindi sila nakakarinig. Nakita sila ng pulis. Pinayuhan sila na pumunta sa isang hukom para maayos ang kanilang problema. Nagpunta sila kay Hukom Utusan, natanyag sa pagiging marunong at pantay na panghusga. Isa lang ang maipinta sa kanya. Siya ay isa ring bingi at idagdag pa ang kanyang malabong mata. Kaya hindi niya maibigay ang angkop na pasya sa mga tao na sinasabing pagiging makatao niyang pagpasya. Akibo, ganito ang nangyari. Ako ay mapagbigay na tao. Si Limyeng ay sakim. Nais pa niyang dagdagan ang pabuyang ipinangako ko. Sabi naman ni Limyeng, Ako ay mabait na tao na hindi nananakit ng tupa. Marami akong gawain sa bukid. Wala nga akong nakitang mga tupa. Ngayon ako ang kanyang pinagbibintangan sa sugat ng tupa. Nakinig ng mabuti si Utusan. Subalit, na isang salita, wala siyang maunawaan. Masusing minasdan ang mga ito na sa pantahan niya ay mag-asawa na pagkawalan niyang bata ang tupa na kalong-kalong ni Akibo. Naisip niya na ibig maghiwalay na mag-asawa at pinagtatalunan nila kung kanino mapupunta ang bata dahil nga class itong sa Utusan medyo malabo na ang kanyang mga mata at medyo bingi pa siya. So akala na yung daladala ni Limyeng na tupa, akala niya bata. Okay, sabi ng hukom, ilang taon na kayong mag-asawa? Walang maintindihan si Akibo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang salitang ilan. Inisip niya kung ilan ang alaga niyang tupa. Sabi ni Akibo, 24 po kasi mayroon niya siyang 24 na sheep. Ngunit ang tanong class, sabi ni Utusan, ilang taon na sila mag-asawa? Ngunit yun na, mga bingi sila. Sabi ng hukom, sa tagal lang inyong pagsasama, ibig niyo maghiwalay, nakakahiya kayo. Hala, magsibalik kayo sa inyong bahay at magsikap na ayusin ang inyong buhay. Kung hindi, ay pareho ko kayong ikulong. Kahit sino sa kanila class ay walang maunawaan. Ipinaliwanag sa kanila ng pulis ang pasya ni Utusan. Akibo, tumira sa isang bahay? Hindi naman kami mag-asawa. Pulis, sabi ng pulis, magpakasal kayo agad. Kung hindi kayo susunod, ay ikukulong kayo ni Hukom. Tagapagsalita. Nagpakasal ang dalawa dahil si Akibo ay mahusay magluto at si Limyeng ay magaling na magsasaka. Wala naman silang narinig sa isa't isa, maligaya silang namumuhay habang panahon. Lalong naging tanyag ang hukom sa buong lugar na kinaroroonan nila. Okay. Ito ay isang kwento, class. Ito ay ginawa lamang ng mga tao, hindi ito totoong nangyari sa buhay. Okay.
So pagkatapos yung basahin yun, mayroon tayong dapat sagutan. Ito ang pagsasanay 3. Pagsuri ng angkop na salita sa bawat pangungusap. Isulat ang angkop na salita sa bawat pangungusap, pumili ng salita sa loob ng kahon. Ibig sabihin na ang mga salitang ilalagay nyo sa mga blank dito, class, ay dapat dito nyo kukunin sa kahon. Halimbawa, sa unang bilang, patay na ang asawa ni Akibo, kaya siya ay isang hukom, isang sakim, isang balo, isang tanyag, isang mabangis. Okay. Pipili kayo ng salita dito at yun ang isasagot nyo sa bawat bilang. Bibigyan sana ng blank ni Akibo si Liming dahil nature niya dahil nakita niya ang hinahanap ng mga alagang tupa. Okay, ano ba yung nature? Dahil nakita niya ang hinahanap ng mga alagang tupa. Okay, doon pa rin maghanap ng sagot. Ang mga hayop sa gubat ay mabangis, ipakulong, mautusan, tupa. Doon pa rin. Hindi mapagbigyan ang blank na tao. Ang tanging gawain ni Liming ay ang blank sa bukid. Ibibigay na blank kay Liming. Lahat ng mga blank, ang sagot niyan ay nandoon sa ibaba. Okay, letter B. Ang Venn diagram ay maaaring gamitin upang paghambingin ang katangian ng mga tauhan. Puna ng magkatulad na katangian ang gitnang bahagi at magkaiba ang bawat gilid. O dito, i-compare ninyo si Akibo at si Liming. Dito sa gitna, isulat nyo ang kanilang pagkakatulad na the same sila. At dito naman, sa bandang magkaiba sa bawat gilid ang kanilang pagkakaiba. Dito ang kanilang pagkapareho, dito sa both side ang kanilang pag-iiba. The same with Akibo, Liming at Hukom. Ano ang kanilang pagkakatulad? At isulat dito ang kanilang pagkakaiba. Next, ipagpatuloy natin. Mayroon tayo dito sagutan or sagutin ang tama o mali. Patunayan ang sagot sa paglalahad ng bilang ng dahon ng talata. Okay, pag sinabing bilang ng dahon ng talata, that is page. Okay. When you say talata, paragraph. Okay. Halimbawa, ang hukom ay naging bantog dahil kina Akibo at Liming. Tama o mali? Okay. Pag sinabi mong tama, so ulat mo tama. Patunay na dahon. Anong page? Okay. Isulat nyo dito ang page. Kung walang pahina yung module nyo, bilangin nyo na lang. Example, page isulat natin 1, 2, ibutan. Page 5. Bilang ng talata, ikapila nga paragraph. O, paragraph 7. Yun yung dapat yung gawin. When you say patunay na dahon, class, had a page. Kung walang page, class, bilangin nyo na lang. Okay? Yun yung pagsagot ng tama o mali at ang pagpatunay ng dahon. Next, letter D. Anong ugali o katangian ang ipinahiwatig sa bawat pahayag? Okay. Lagyan ng check ang patlang at katapat na sagot. For example, number 1, salamat sa iyo, Liming. Nakikita ko ang aking alagang tupa. Ano ba yan? Mabait? Kung sa tingin nyo mabait yan, check. Kung sa tingin nyo maunawain, check. Kung sa tingin nyo yan mapagmalaki, check. Okay? Isa lang ang dapat i-check, class, ha? Magandang araw. Nakita mo ba ang alaga kong tupa? Siya ay sakim, ako ay mapagbigay. Ano yan? Mapagmalaki, makasarili at mahiyain, and so on and so forth. Check lang. Isa lang dapat sagot. Next, mayroon tayong kasarian ng pangalan. Okay. Mayroon tayong kasarian ng pangalan. Una ay ang panlalaki. Ito ay pangalang nauukol sa lalaki. Okay. I am talking here generally. Okay. General. Biblical-based, lalaki, babae. Okay, yun lang yun ang aking nais na or ang aking ibig sabihin dito. Pag sinabing panlalaki, ito ay pangalang nauukol sa lalaki. Halimbawa, lolo, tatay, kuya, biyudo. Okay, mayroon tayo dito. Ako si Pepe. Ako ay lalaki. Ang pangalang Pepe ay panlalaki generally. Okay? Panlalaki, tumutukoy sa pangalang nauukol sa lalaki.
Pambabae, ito ay pangalang na uukol sa babae. Halimbawa, lola, nanay, ate, at insi, ditsi, yun yung mga babae. Ako si Dina. Ako ay babae. Ang Dina generally is pambabae. Okay. Next, meron tayong ditiyak. Ito ay pangalang na uukol sa lalaki at babae. Pag sinabing ditiyak, you are not sure kung ang tinitukoy ba nyon ay babae o lalaki. Halimbawa, mag-aaral. Alam mo ba kung hindi mo tiyak kung anong mag-aaral ang tinutukoy? It could be lalaki or babae. If it is in general, that is ditiyak kasi hindi specific. Hindi sinasabi. Pulis. O, hindi mo alam kung babae ba o lalaki na pulis. Kaya ito ay ditiyak. Okay. Walang kasarian. Pag sinabi namang walang kasarian class, wala sila gender. Ito ay pangalang na uukol sa mga bagay at mga pangalang walang buhay. Walay buhay. Pag sinabing lapis, may gender ba ang lapis? Babae ba yan or lalaki? Wala yung mga buhay. Kaya tinatawag silang walang kasarian. Pag sinabi kong ruler, obviously, walang kasarian. Pag sinabi ko, barbero. Pag sinabi kong barbero, ano yan? Di tiyak. Maaaring ang barbero ay sa babae, maaaring ding lalaki. Pag sinabi ko, isang guro. Pag sinabi kong guro, hindi mo tiyak kung ang guro ay babae or lalaki. Okay. Panlalaki para sa lalaki, pambabae para sa babae, ditiyak general sa mga living things. Okay, general. Pag sinabing guro, pulis, hindi mo alam kung ito ay babae ba ang tinutukoy lalaki. Pag sinabi mong walang kasirian sa mga walang buhay to, walay mga gender, walang mga buhay, cell, mga notebook, ballpen, lapis, yun yung kasarian ng pangalan. Sana'y na unawaan. It's review portion lang siya, class, kasi alam kong tinalakay nyo na ito sa nakaraang baitang. Next is kailanan ng pangalan. Pag sinabing kailanan ng pangalan, meron tayong isahan, dalawahan, at maramihan. Pag sinabing isahan, tumutukoy, ito ay tumutukoy sa isang pangalan lamang. Pag sinabing babae, isa lang yan. Ang bata, ang hukom, ang. Pag sinabing dalawa, class, okay, dalawahan, dalawa. Sinabing mag-ama. Pag sinabing mag-ama, it should be a son or daughter and a dad. Pag sinabing kambal, obviously dalawa. Pag sinabing magkaibigan, dalawa, magkaibigan. Pag sinabing maramihan, ito ay tumutukoy sa tatlo o gitmang pangalan. Halimbawa, ang mga tupa, damo na. Magkakaibigan, that is magkaibigan, dalawa lang. Pag sinabing magkakaibigan, it's pertaining to many group of friends. Yun yung kailanan ng pangalan. Again, kasarian ng pangalan, pambabae, panlalaki, ditiyak, at walang kasarian. Kailanan ng pangalan, mayroon tayong isahan, dalawahan, at maramihan. Next is, mayroon tayong kayarian ng pangalan. Ano ba yung kayarian ng pangalan? Pag sinabing kayarian ng pangalan, mayroon tayong payak, may lapi, tambalan, at inuulit-ulit. Pag sinabing payak, class, pangalang binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, pamilya, baryo, bukid, salitang ugat lamang, payak. Yun yung tinatawag na payak. Okay. Pag sinabing may lapi, pangalang binubuo ng salitang ugat at may panlapi. Halimbawa, kapayapaan. Ano ba ang salitang ugat nito or payak na salita nito? Ito ay payapa. Mayroon siyang ka, panlaping ka, at hulaping kan. At ito ay tinatawag na kabilaan. Kaibigan. Ano ba ang salitang ugat nito? Ibig. Okay, so ito ay may lapi. Ang mga pangalang may panlapi ay tinatawag na may lapi. Next, tambalan. Pangalang binubuo ng dalawang salita upang mabuo ang isang bagong salita. In English, this is compound word. Bahay, kubo. Kung titingnan mo, isang salitang bahay, isang salitang kubo, ngunit pinag-isa sila at mayroon silang bagong kahulugan. Bahay, kubo. Kapit, bahay. Takip, silim. Yun yung mga tambalan.
compound words. At ang last class ay ang inuulit-ulit. Pangalang ang bahagi o kabuuan ay ni siya class, ay inuulit-ulit. Ang pag-uulit ay ganap kapag ang kabuuan nito ay inuulit-ulit. The whole word with class D. For example, araw-araw, that is ganap na pag-uulit-ulit. So, kaya halimbawa, kahon-kahon, araw-araw, kalong-kalong, inisa-isa. Yun yung inuulit. Payak, salitang ugat lamang, may lapi kapag may panlapi, tambalan kapag dalawang salita, binuo, upang makabuo ng bagong isang salita, at inuulit-ulit kapag i-repeat ang word. Yun yung kayarian ng pahayag. So, mayroon tayong pagsasanay for, kung titingnan nyo dyan, pagsasanay or ikaapat na pagsasanay, tukuyin sapat lang ang kasarian ng pangalang binilugan sa pangungusap. Ano yung kasarian? Okay. Pag sinabing kasarian ng pangalan, mayroon tayong panbabae, panlalaki, di tiyak, walang kasarian. Okay. Tukuyin. Sapat lang ang kasarian ng pangalang binilugan. Halimbawa, sa una, siya ay marunong mag-araro sa bukid. Ano ang siya? Pambabae, panlalaki, di tiyak, walang kasarian. Sulat mo dito sa apat lang. Maraming tupa ang nasa kagubatan. Tupa is sheep. Pambabae, panlalaki, di tiyak, walang kasarian. Ang mga dalaga ay karaniwang magaling umawit. Dalaga, pambabae, panlalaki, di tiyak, walang kasarian. May ilang biyudong nakibahagi sa pagpapakita ng kakayahan. Pambabae, panlalaki, di tiyak. Kahanga-hanga ang gawain ni Kaloy. Pambabae, panlalaki, di tiyak, at isulat sapat lang. Next, letter B. Isulat ang kasalungat na kasarian ng pangalang may salungguhit. Upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Okay. Mabuo ang diwa ng pangungusap. Hindi ko makita ang may salungguhit. Ang ina at kasalungat, class. Okay. Isulat ang kasalungat na kasarian ng pangalang may salungguhit upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Okay. So dito, may mga, class, may mga underline yan kasi, ngunit hindi makita kasi nga may mga red marks yan. Sabihin ko na lang. So, kasalungat, class, ha? So, ang ina at blank ay sumusuporta sa programa. Okay. Ang may salungguhit dito, class, is ina. Ang kasalungat ng ina, ano ang kasalungat ng ina? Yan ang isulat niyo sapat lang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Okay, kasalungat ng ina, ang ina dito ang may salungguhit at isulat niyo ang kasalungat niya dito sapat lang. Number 2, kasama nila ang aking kamag-anak na biyudo at blank. Ang may salungguhit dito, class, ay biyudo. Okay. Ano ang kasalungat ng biyudo? Next, number 3. Nakita ko rin doon ang aking ninang. Okay. Nakita ko rin doon ang aking ninang. At ang blank. Okay. Kasalungat na kasarian. We're talking about kasalungat. Ano ang kasalungat na kasarian ng ina? O, ano ang ama? O, halimbawa na yan. Kasalungat na kasarian ng biyudo. O, isulat niyo dito. Dito naman, ang may salungguhit is ninang. Ang kasalungat na kasarian ng ninang. Yun yung isusulat nyo dito. Next, number 4. Naroon din ang senador at blank ng bayan. Ang may salungguhit dito, class, ay senador. Ano ang kasalungat na kasarian ng senador? Next, number 5. Nakibahagi rin ang mga pare. Kasalungat na kasarian ng pare, isulat nyo dito upang mabuo ang diwa. Again, uulitin ko. Dito sa unang bilang, ang may salungguhit ay ina. Kasalungat na kasarian, yun ang isusulat mo dito. Sa ikalawang bilang, ang may salungguhit dito is biyudo.
at ang kasalungat na kasarian ang isulat mo dito sa patlang. Dito naman sa ikatlong bilang, ang may salungguhit dito is ninang. Ang kasalungat na kasarian ang isulat mo dito. Sa ikaapat naman, ang may salungguhit dito ay ang senador at ang kasalungat na kasarian ang isulat mo dito. Dito naman sa ikalimang bahagi ay ang pari ang may salungguhit at ang kasalungat na kasarian ang isusulat mo dito. Sana'y naliwanagan kayo. Letter C. Tukuyin kung ano ang kasarian ng pangalan ng mga sumusunod. Tita, ano ba ang kasarian ng pangalan? Anong kasarian? Panbabae, panlalaki, ditiyak, walang kasarian. Ingko, sapatos, papel. Yun yun. Kasarian. Okay, kung medyo naguluhan pa, babalik doon sa ating talakayan. Okay? Next, letter D. Kahunan ang pangalang tumutugon sa kanila na nasa panaklong. Panaklong is this one. Okay? Iba't iba ang katangian ng mga hayop. Kahunan ang pangalang tumutugon sa kanila na nasa panaklong. Okay. Pag sinabing tumutugon, you are going to box. Okay. Pag sinabing maramihan, o anong salita dito sa pangungusap ang nagsasabing ang pangungusap na ito ay maramihan? Halimbawa, ang number 1 ay maramihan. Okay. Anong salita ba dito ang tumutugon sa pagiging maramihan? Okay. Or anong salita ba ang nakaprove na ang pangungusap na yan ay maramihan? Halimbawa, una, iba't iba ang katangian ng mga hayop. Pag sabi ko, ang kakahunan ko dito ay mga hayop. Okay. Naging maramihan ito dahil sa salitang mga hayop. Halimbawa lang yan. Okay, next, pangalawa. Ang kambal na saging ay gusto ng matching. Dito sa pangungusap na ito, anong salita ang nagpapatunay na ito ay dalawahan? O square nyo. Halimbawa, ano sa tingin nyo? Dito ang salitang nagpapatunay na ito talaga ay dalawahan. So, lagyan nyo ng square. Number 3, isahan. Ang kambing ay palaging nasa damuhan. Anong salita o mga salita ang nagpapatunay na ang pangungusap na ito ay isang-isahan? So, you are going to square it. Maramihan. Maraming kakayanan ang aking mga mag-aaral. Number 5, dalawahan. Kaming mag-ina ay nanonood ng palabas. Madali lang to, class. Ikahon nyo lang ang salita na nag-prove na ang pangungusap na yan ay nasa dalawahan, maramihan, isahan, dalawahan, at ano pa. Sana'y naintindihan ang bahaging iyan. Next, letter A. Kahunan ang pangalan at isulat sa patlang kung payak, may lapi, inuulit o tambalan. Okay, review kung nakalimutan kung anong payak. So, you are going to kahon again. Halimbawa, maaga siyang naglakop sa kabayanan. Okay. Halimbawa, sa aking palagay, ang pangalan dito ay sa akin lang kabayanan. Okay. Square ko ang kabayanan, tutukuyin ko kung ito ba payak, may lapik, inuulit o tambalan. Para sa akin, ito ay may lapik. So, ang gagawin ko, square ko ito at pagkatapos, isulat ko sa patlang may lapik. Ganon. Huwag kalimutang square ha. For example, now, another number 2, kasama niya sa paglalakad ang kanyang kapitbahay. Okay, ano ba sa tingin mo dito ang pangalan? Kung sa tingin mo, ang pangalan dito ay kapitbahay, then square kapitbahay, at tukuyin mo kung ito ba ay payak, may lapi, inuulit-ulit, or tambalan. Mayroon kayong 5 bilang na dapat sagutan. Class, madaling-madali lang ito. Kaya please, hindi magpalagpat. Go back to the lesson, to the reason out. Kaya nyo to perfect on class. Letter A, bumuo ng panibagong pangalan mula sa mga ibinigay sa bawat bilang ayon sa hininging kayarian. Halimbawa,
Bahay. O, gawin mong inuulit-ulit. O, so, ang mangyari, magiging bahay, bahayan. Or bahay-bahay. Depende yan sa'yo. Balat, sibuyas. O, anong payak? Dapat si payak, isa lang ha. Na mula dito sa salitang ito. Sayaw. Gawin mo may lapi ang sayaw. Ano na yung magiging yan? Sumasayaw. Sabi. May lapi. Kaya sinasabi. Yun yung mga halimbawa ha. Gagawin nyo kung anong sinasaad dito. Bahay, inuulit daw. Gawin mong inuulit ang salitang bahay. Gawin mong may lapi ang salitang sabi. Gawin mong tambalan ang salitang kambal. Pwede kang mag-add ng words kung kailangan. Gawin mong tambalan ang tainga. You can add words kung kailangan. Gawin mong inuulit ang salitang daan. Gawin mong payak ang salitang kinabukasan. Gawin mong tambalan ang salitang isip. At gawin mong payak ang salitang kaligayahan. Pwede nyong kunin ang ibang mga letra kung kailangan. Pwede din kayong magdagdag. Next, letter F. Magmasid sa paligid. Magtala ng mga pangalang makikita rito. Tukuyin ang kayarian ng pangalang itinatala. Go out. Kapag nakalabas na kayo ng iyong bahay, magmasid, observe, and write the names that you can find outside at tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ang itinatala niyo. Next, malapit na tayong matapos. Offer help. Bilang isang batang pathfinder, nakikita mo ang pag-uusap nila ni Akibo at Limying. Ano ang iyong matitulong upang maagang masolusyonan ang kanilang problema at ang hindi na dumako sa pagpunta sa hukom? Isulat ang iyong sagot sa ibabaw. Huwag kalimutang gumamit ng tawang pagbaybay at tamang banta sa pagsulat. Pag sinabing pathfinder, ibig sabihin marunong kang hand signaling. Paano mo siya matutulungan? Ang dalawang yun. Ikaw nang bahalang sumagot siya. With connection, pagpapahalaga. Bilang isang mag-aaral, anong pagpapahalaga ang natutunan mo sa module na ito? Ipaliwanag. Ano yung mga aral? What are the lessons na natutunan mo sa ating module na ito? Ipaliwanag. Pampamayanan at kamalayan. Gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng mabuting pag-uusap? Bakit? Nga importante ang istoryahanay, tadlong istoryahanay. Why communication is very important. Mabuting pag-uusap. Hindi pagkaintindihanay. Okay? IFL, Matthew 12:37, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kaya narapat lamang na maging maingat tayo sa ating mga pananalita at huwag hayaang ang kakulangan ng pakikipag-usap sa ating kapwa ang siyang magiging daan ng hindi pagkakaunawaan. Tandaan, hindi lahat ng kwento ay magtatapos tulad ng kwento ni Akibo at Limying. Sa totoong buhay, class, kadalasan ang away na magkapitbahay ay hindi matatapos kapag hindi na pag-usapan ng masinsinan. Kaya, ugaliing maging maingat sa anumang sasabihin sa kapwa upang maiwasan ang anumang gulo. Okay. Next, ipagpatuloy natin sa huling bahagi ang Nature Hope. Isang pagbati sa inyo at natapos nyo ang module na ito. Alam kong hindi madali, ngunit ginusto mo itong tapusin, kaya nararapat lamang na ikaw ay batiin sa iyong pagiging masigasig sa pag-aaral. Ako bilang iyong guro ay lubos na nasisiyahan sa inyong ipinakitang galing. Sa ating pagtatapos, sumulat ng 3 maikling talata tungkol sa iyong mga karanasan habang ginagawa ang module na ito. Nakapaloob sa unang talata ang iyong mga inaasahang matutunan sa module na ito. Sa pangalawang talata naman, nakapaloob kung saan o anong bahagi kayo nahihirapan. Sa ikatlong talata naman, nakapaloob kung paano mo nalampasan ang paghihirap na iyon sa tulong ng may kapal. Ang bawat talata ay dapat binubuo ng 3 o hanggang 4 na pangungusap lamang at hindi hihigit sa 5. Short lang class, gaya ng inyong mga ginagawa. So, tatapusin natin ito sa isang panalangin.
Panginoon, ang iyong pag-ibig ay tunay na kahanga-hanga. Naway kami ay patuloy bigyan ng pusong mapagpahalaga sa anumang mayroon kami. Tulungan kami na maging mabuting kaibigan, kapitbahay, kaklase at anak. Sa iyo namin inudulog ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, yun lang po ang yun lang po ang inyong Filipino. Madali lang siya, hindi siya gaanong mahirap. Kapag kayo ay medyo nahihirapan, class, please huwag kalimutan na babalikan ang ating diskusyon or ang ating topiko sa bawat mga pagsubok or mga interactive inquiry na dapat or mga pagsasanay na dapat yung sagutan. Ito ay isang run through lamang, hindi ko binibigyan ng long time upang ito ay tatalakayin. Ngunit sanay sa maikling panahon na iyon ay mayroon kayong natututunan sa ating talakayan. So hanggang sa muli, kung mayroon kayong mga katanungan ay maaari nyo lang ako i-PM. Maraming salamat. Hanggang sa muli.